Sila maganda, kahit ang kanilang samahan ay malaki, kilala sa buong mundo, kahit na sila ay mayamang organisasyon ng sekta ng pananampalataya, without a changed life, that is not a church. Amen. Amen? Amen. Amen. Kasi ang church ay mula sa salitang Grego na ecclesia, the called out ones, mga tinawag mula sa madilim na buhay, maruming buhay, masamang buhay, makasaranang buhay. Tinawag sila ng Diyos doon mula doon at tinala sa bagong buhay. Sa maayos na buhay. Amen. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, do you belong to a church? Ikaw ba ay kabilang doon sa mga tinawag ng Diyos? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Kabilang ba kayo sa mga tinawag ng Diyos? Dapat po. No? Ano ang number one katangian ng tinawag ng Diyos? May bagong buhay. Hello? May bagong buhay. Sabihin natin, may bagong buhay. Bagong buhay. Yeah, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingnan niyo ho, si Magdalena, kilalang prostitute. Nung tawagin ang Panginoon, nanatili pa ba siyang prostitute? Hindi na. Naging faithful follower siya ng Panginoon. Si Zaccheo, corrupt BIR agent. Nung tinawag ng Panginoon, habang sinando sa kanyang pwesto at naniningil ng buwis, tinawag siya ng Panginoon, na natili pa ba siyang corrupt BIR agent? No. He became one of the faithful follower of the Lord. Si Matthew, isang BIR corrupt agent din. During Jesus' time, tinawag din ng Panginoon, na natili pa ba siyang corrupt BIR agent? No. He became one of the disciples of the Lord. Amen? Amen? Si Pedro, na isang talaga namang para mo ay berdugo, matapang, mainitin ang ulo. Nung tinawag ng Panginoon, naging pangunahing alagad ng Panginoon. At higit sa lahat, si Saulo, ngayon ay naging Pablo. Si Saul, na dating Saulo, nang tinawag ng Panginoon, naging Pablo. Nung siya ay Saulo pa, ang kanyang ginagawa, pinapapatay niya ang lahat ng tagasunod ni Jesus. Bata, matanda, lalaki, babae, lahat, walang awa, ipinabibilanggo at ipinapapatay niya. Isinasaktan niya sa mga saserdote. But, when he encountered the Lord Jesus Christ, nung maranasan niya ang kapangyarihan at presensya ng Panginoon, nung tawagin siya ng Panginoon sa buhay niya, hindi na siya nanatiling Saul o Saulo na mamamatay tao. Siya ay naging Pablo na naging mangangaral na ng ating Panginoon. Malampakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tulisin mga kapatid, makikita natin na lahat ng totoong kabilang sa iglesia ng Panginoon na tinawag ng Panginoon ay may pagbabago. Sabihin natin lahat, may pagbabago. May pagbabago. Praise the Lord. Amen? Amen. Amen? Hindi man po biglaan ang pagbabago, at least tuloy-tuloy. Kaysa naman talagang walang pagbabago. Amen po ba? Kaya nakakatakot yung membro ka ng isang malaking samahan, ng sekta ng pananampalataya, mayaman, kilala sa mundo, pero walang nababago sa'yo. Hello, nagsisigarilyo ka pa rin? Tumataya ka pa rin sa kung anong pwedeng tayaan? Nagmumura ka pa rin? Nagsichismis ka pa rin? Nakakatakot yun. Hindi ka pa talaga kabilang sa iglesia. Dahil ang mga kabilang sa iglesia ay mga tinawag ng Panginoon na nagkaroon ng bagong buhay. Amen? Sila man ay nasa bilangguan, nasa prostitute, nasa prostitution, sila man ay lulong sa droga, sila man ay membro ng sindikato. Pag tinawag sila ng Panginoon, sila ay kabilang sa iglesia dahil meron silang bagong buhay. So that is a church. The church as a family. Ano ho ba ang katangian ng iglesia bilang pamilya ng Diyos? What are the characteristics of a church as a family of God? Tingnan natin yung ating mga binasang talata. Magsimula po tayo sa verse 44. Let's look at this passage, some important characteristics, character traits of a church as a family of God. Acts chapter 2, beginning verses 44 up to following. Tingnan po natin isa-isa. Paano natin masasabi na ang iglesia ay pamilya ng Diyos? Ano ang mga katangian? Verse 44, tingnan niyo po. Now, all who believed
were together, and had all things in common. All things in common. Walang nakahigit sa sinuman, walang naglalamangan, walang kawawa. Sila ay pantay-pantay. They have equal value. Meron silang pantay-pantay na halaga. Alam niyo, minsan sa ibang mga church, ang nangyayari, yung mayaman sila ang nabibigyan ng magandang prioridad. Uy, dito pa upuin yan. May mayaman yan, may pera yan. Dito pa upuin yan. O, yan ang istimahin nyo, mayaman yan, may pera yan. Ay, yung walang pera, yung mahirap, at nakatira sa umuugan lupa, o, bahala na siya sa buhay niya, alimin niya sarili niya. No? Kasi ito, sayang ito, no? If we believe, if we agree that the church is a family of God, number one characteristics, there must be what? Close relationship with one another. Dapat mayroong malapit na ugnayan sa isa't isa ang bawat membro ng isa't isa. Amen? Hindi ba pwede yung mayayaman sila lang nagsasama-sama? Hindi ba pwede yung mahihirap sila lang nagsasama-sama? Hindi rin pwede yung walang pinag-aralan sila ay magkakasama-sama at yung may pinag-aralan sila ay nagsasama-sama. Hindi ba pwede yun? If we believe and we agree that the church is a family of God, then there must be close relationship. Amen? 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 Yung professional sa loob ng church at yung walang pinag-aralan, pwedeng mag-banding. Yung mayaman na may pera at yung kapatirang mahirap na walang pera, pwedeng magsama. Sagot siya ng mayaman. Pero kung sasabihin natin may activity, sasabihin ng mayaman, kanya-kanya tayo. Meron ba naman ganong pamilya, kanya-kanya? Hello? Amen. Andiyan pa ba tayo? Amen. The church as a family of God, there must be close relationship. Dapat lahat tayo close. Tanungin mo yung katabi mo, close pa tayo. Dapat close tayo. Kung di man kayo close, dapat open kayo. Di ba? Dalawa lang yan eh. At pareho naman maganda yan. It's either you are close with one another, to one another, or open kayo sa isa't isa. Alapakan natin ang Panginoon. So, pansinin nyo dito mga kapatid, kung gaano kalapit ang loob ng isa't isa ng bawat unang mananampalataya sa unang iglesia. Kaya sila nakasurvive because they are family. Walang iwanan, walang nagpapabaya sa isa't isa. Walang kinakawawa, walang pinagtutulungan, lahat nagsasama-sama, lahat nagtutulong-tulong. That should be the church. Amen? Amen. The church should be a family of God. Are you still listening? Yes. Number 2, verse 44 pa rin po, mga kapatid. Bukod doon sa sila ay mayroong malapit na ugnayan sa isa't isa, secondly, they help one another. They help one another. Common sense lang naman, di po ba? Ang madalas na pwede mong matulungan ay yung malapit. Yung malapit sa iyo. Yung may kaugnayan sa iyo. Tama po ba? Di ba? Yun ang madalas nating naabutan ng tulong. The reason why they help one another because they are close to one another. Nakapagtutulungan sila. O sige, ganito kapatid. Walang ganun. At ikaw sobra-sobra. Abutan mo. Kung meron ka 50, abutan mo ng 20. Malaking bagay na yun. At least, nakakuha ka ng paraan para matulungan siya. Hello? Hindi ba pwede yung kapatid? Meron ka bang pangangailangan? Halika, ipagpe-pray ka namin. Meron ka namang kakayanan para ibigay. Gamitin ka ng Diyos instrumento para matugunan ang pangangailangan niya. Anong sabi ni Santiago? Yun ang pananampalatayang patay. Walang gawa. Sabi niya, kung makikita mo kapatid mo, nangangailangan ng tulong, at ikaw ay may kakayahan, at hindi ka tumugon sa kanyang pangangailangan, at sinabi mo ng kapatid, ipananalangin ka namin sa iyong pangangailangan, at hindi mo binigyan ng tulong, at ikaw ay may kakayahan, pananampalatayang patayan. Amen. The church as a family, they help one another. Amen? First, they are close with one another. Second, they help one another. Nagtutulungan sila. Sabi mo sa katabi mo, magtulungan tayo. Huwag tayong magkaroon ng pinagtutulungan. Ano po? Minsan ganyan na nangyayari sa church eh. Ganito,
gusto ko yung kagalit ko, kagalit mo rin kasi mag-best friend tayo. Pagtutulungan yun. Pinagtutulungan, dapat nagtutulungan. Hindi pinagtutulungan. Number 3, verse 45. Tignan po natin mga kapatid. Look at your Bible and find it for yourself. Verse 45, and sold their possessions and goods, and divided them among all as anyone had need. Pangatlo ho, nakatangian, listen, ng church as a family of God, they give one another. Nagbibigay sila sa isa't isa. Ang unang iglesia, kahit kanilang mga ari-arian, ibinenta nila para ano? May maibigay silang tulong sa isa't isa sapagat sila ay magkakalapit sa isa't isa. Magkakaisa sila. They give one another. Sana dito sa GLCIC Gapan, ang ating puso dapat nakatuon doon sa tayo ang nagbibigay sa halip na tayo ang tumatanggap. Sapagat ang sabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen? Amen? Kapag Bisaya ang magsasalita niyan sa Ingles, it is better to give than to receive. Mapait ang magbigay kaysa sa tumanggap. Bitter. Ha? Dapat it is better. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nagbibigay, ipinapakita mo, mas maganda ang katatayuan mo. Kaya pag ikaw ang tumatanggap, pinapakita mo medyo mababa ang kalagayan mo. But at any rate, listen, ang pagbibigay at ang pagtanggap ng binibigay ay mga bagay na pinapahintulot siya ng Diyos to express our love to one another. Alapakan natin ang Panginoon.